Sa isip naman ni Muyeyong anong 100 na silver niyang. At sumigaw naman ang vice captain na tumahimik si Chian. At baka meron daw death wish si Chian at nagsimula. Naman mag-usap ang iba ano 100 na silver niyang at bakit. Naman daw ang ikalimang kapitan ay magbibigay sa taong. Yan ng ganun karaming pera at sinabi naman ni Duke Gosil. Na ginawa niya lang yun dahil napaka-bata pa lang ni Chian subalit isa na itong manloloko at kunaj na lang. Daw nito ang pera at umalis na at mabuhay daw ito nang matuwid at wala nang lukuhin pang iba na pangiti naman. Si Chian at sa isip niya Hakon artists mukhang wala. Talaga akong nasabing mga detalye tungkol sa Asus Stronghold. At ngayon daw na nasagot niya na si Chian ay umalis. Na daw ito ngayon sabi naman ni Chian na tatanggapin niya ang pera at bilang kapalit ay ililigtas niya ang buhay niya kapalit ng 100 na silver niyang naibinigay. Niya niya sa isip naman ni Duke Gosil na kung anong ibig sabihin na ililigtas ang kanyang buhay at pinapa. Alis niya na si Chian subalit seryoso daw ito dito. Para manloko lang ng ibang tao ulit din ang daglang ni Chian na dahil lahat ng tao na nandito ay maliligtas. Rin na kahit pwede niya itong ikamete dahil dito at bilang pagtanggap daw ng 100 na silver niyang naibinigay. Nito at ano naman daw ang pinagsasabi ni Chian at ini. Isip daw ba nito ang taong tulad niya ay kayang iligtas? Sila subalit tinuro lang ni Chian ang babaeng monghe. Ang babaeng ito daw ay isang peke na gulat naman ang mungheng babae at sa isip naman ng tatlo ano peke at sabi naman ni Doc Gosil na mukhang nababaliw na si Chian dahil kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nito. Dito subalit sumigaw lang si Chian at itinuro ang babaeng monghe dahil hindi daw ito disciple ng MA sect o. Kahit isang monghe dun sumigaw naman ang babae na tumahik. Daw ito at naghanda itong atakihin si Chian na bigla. Naman si Chian at umatake na ang babaeng monghe kay Chian na napasigaw naman at tumilapon na gulat naman. Ang babaeng monghe pati na rin sila Muyeyong at iba dahil sa ginawa ni Duke Gosil dahil hinarangan nito at tinapatan. Ang monghe bago pa mataman si Chian at magkaroon ng pinsala sa pag-atake ng babaeng monghe sa isip naman ni Chian kung galit daw ba ang babae sa kanya o anuman. At nagharap ang palad ng dalawa na nagpapakawala ng kanilang kapangyarihan at sa isip ni Duke Gosil hindi niya daw naiintindihan kung bakit niya dinepensahan si Chian at iniligtas dahil si Chian daw ay isang manloloko. Subalit kumilos ang kanyang katao nang hindi niya nalalaman. At naiinis na tinanong naman ng babaeng monghe bakit niya daw ba siya pinigilan sumagot naman si Duke Gosil na hindi tama na umatake sa isang tao na walang alam sa martial arts at kahit na naririnig niya na ang mga taga-MA sect ay napakababangin subalit hindi daw ba mali na ang ginagawa niya pasiga lang na sinabi ng babaeng monghe kung hindi daw ba alam ni Duke Gosil kung gaano kadelikado ang sitwasyon ngayon at tinapik niya ang kamay ni Duke Gosil dahil daw ang kanyang sect ay baka naliligo na sa sarili na nilang mga dugo. At paano daw ba nila nagagawa na magsayang ng oras? Sa lalaking yan sa ganitong sitwasyon may bigla naman. May nagsalita na tumabi muna ang squad captain at binunot nito ang kanyang sandata nagulat naman si Duke Gosil. At napalingon dahil ang The Invincible Sword ay binonot na ang kanyang espada hindi daw ba kaya at hindi niya natapos ang kanyang sinasabi sa kanyang isip at lakad na si Han Chagwang patungo kay Chian at tinutok nito ang kanyang espada kay Chian dahil kung binabalak daw nitong patagilan ang reinforcement ay ang kanyang espada ang paputol sa kanyang ulo. Seryoso lang naman si Chian at tinanong ni Han Chagwang na paano nasabi ni Chian na peke ang babaeng monghe na pangiti naman si Chian at yun daw ay malalaman nila agad tulad ng sinabi niya naguguluhan naman sila sa sinasabi ni Chian at dahil tapos na rin lang naman siya ano naman kaya ang kanyang gagawin at ano naman daw talaga ang ginawa ni Chian. Sumagot naman si Chian na siguradong maghahinala sila. Sa kanyang sasabihin na hindi dapat sila maghihiwalay. Hiwalay para magpadala ng reinforcement sumigaw naman. Ang babaeng monghe na tumahimik daw si Chian at sinabi nito kay Han Chagwang na hindi daw ito ang oras para. Sa ganito sinabi niya rin na Duke Go clan head at captain. Nung kung bakit daw ba nanunood lang sila dahil ang kahinahinala na dito ay ang lalaking yun dahil halata naman na nandito yan para mapatagal ang pagpadala ng reinforcement at baka isa rin siya sa demonic cult. Sumang-ayon naman si Han Chagwang dahil ang sinabi
Daw niya ay meron namang panto at tinanong ni Han Shagwang. Kung meron daw ba itong paraan para itanggi yun at sinabi ng babaeng monghe kay Han Shagwang na wala na. Daw silang oras para dito nagsalita naman si Qian. Na para daw sa isang tao na nagmamadali ay wala na. Dapat oras para sa pag-inom ng tubig na gulat naman. Ang babaeng monghe at dagdag oo ni Qian na kahit sobrang uhaw niya na dahil sa pagtakbo papunta dito ng walang pahinga pa paano niya daw ba nagawang uminom dahil ang kanyang sariling sect ay nasa delikadong sitwasyon. Yun daw ang kanyang unang rason at bakit hindi daw ba siya ang messenger ng MA sect ipinagtanggol naman ng babaeng monghe ang kanyang sarili tumakbo daw siya ng 100 kilometro nang walang pahinga kaya sobrang uhaw. At tinanong naman ni Qian na hindi niya daw ba na isip na ang sinabi niya ay may panto at kung dahil hindi daw yun sapat ay meron pa siyang 7 rason. Nagulatan naman si Han Shagwang dahil napakarami daw nito at ang ikalawang rason at bigla naman nagsalita ang bababeng monghe na Sir Han na wag siyang maniwala. At wala na daw silang sapat na oras dahil ang kanyang sect ay kada segundo ay may namamatay dagdag ni Qian. Na 600 na tao na sa sitwasyon daw nila na naambush. Sila ay imposible daw na makalkula kung gaano karami ang kalaban at dapat daw ay sinabi na lang niya na hindi mabilang ang kalaban ng MA sect. Nagulat naman si Duke Gosil at sa isip nito tama daw si Qian na sa ganang sitwasyon ay mahirap malaman kung ano ang nangyayari. Sa paligid dagdag pa ni Qian na ang ikatlong rason na sinabi niya daw na ipinadala siya ng Sichuan branch leader para humingin ng tulong yun daw ay isang kasinungalingan. At naiinis na ang monghe at dahil daw ang Sichuan branch ay ginawa para dumpensa laban sa demonic cult. At natural na sa lugar na ganun kaingat ang may encourage sa ganoong fortress para sa ganitong bagay. Ngunit sino naman ang nasa ganoong sitwasyon na utusan? Ang isang babaeng monghe na tumakbo ng 100 kilometro at 100 kilometro pa at kung siya daw yun ay magpapadala siya ng iba at sabi naman ng bababeng monghe na yun ay dahil nagpumilit siya na ang pupunta at sabi naman ni Qian. Kung ganon ay dapat man lang binigyan kanila ng kabayo. O kaya nagpadala na lang ng isang kalapati para ihatid ang mensahe sa Dukgo clan head. Nagtinginan naman ang dalawa at sa isip ng monghe ang taong ito at dagdag ni Qian na ang ikaapat na rason ay wala ka man lang sugat sa likuran lalo na kung tumakas ka dahil mas marami ang kalaban kaysa sa MA sect at sabi naman ng babaeng monghe na bakit niya daw yun ipinipilit. At bakit naman daw dapat siyang magkaroon ng sugat. Sa likod sumagot naman si Qian na tama siya dahil ang lahat ng yun ay isa lang teorya at bibigyan niya daw siya ng pagkakataon na patunayan na hindi siya isang espesyalihiya at sa isip naman ni Duke Gosil na pagkatapos niyang makorner ang babae biglaan niya na lang sasabihin na bibigyan niya ito ng pagkakataon para linisin ang kanyang pangalan at dagdag pa ni Qian na kung bisa nga talaga itong disciple ng MA sect ay dapat marami itong nami-memorized na Buddhist scripture. Tama daw ba siya? Oo naman daw sabi ng babaeng konghe. At binigkas na nito ang Buddhist scripture at tama na daw yun sabi ni Qian at kung isa nga talaga siyang disciple ng MA sect ay paano niya nagagawa ba mag-chant ng scripture habang nakikipagtalo sa kanya at di ba sinabi niya na ang MA sect ay nasa sa delikadong sitwasyon at pagkatapos daw nitong marinig ang kanyang sinabi na mag-chant ng scripture ay dapat nagalit. Ito at ang hypocritical action daw nito ang kanyang ikalima rason. Naiinis naman ang babaeng monghe at tinanong naman ni Han Shagwang kung ano naman ang ika-6 na rason. Sumagot naman si Qian na ang maitim na bahagi sa kanyang ulo yan ang patunay na nagpakalbo palang siya ng isang beses at ang ika-7 rason ay bakit naman daw magkakaroon siya ng sugat sa balikat sa tiyan na kung titignan ng mabuti ay halata naman na ito ay ginawa niya lang at ang ikahuli at ika-8 rason ay ang matutuhanan na mag-isa lang siya. Tinanong naman ni Han Shagwang kung ano ang problema dun. Dagdag ni Qian na ang buhay ng lahat sa MA sect nakasalalay sa reinforcement sa puntong ito at bakit naman daw sila magpapadala ng isa lang ng tao lalo na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ay dapat man lang meron pang ibang tao siyang kasama para mas mataas ang tiyansa ng kanilang kaligtasan. Ngunit ang babaeng monghe ay
Sinabi na tumakas siya mag-isa sa isip naman ni Duke Go-Seal na tama si Chian na walang pagkakataon na magpadala sila ng isa lang na tao at idinagdag pa ni Chian na kung maniniwala sila sa sinabi ng babaeng monghe ay matutupad niya kanyang pakay at yun ay ang paikutin lang kayo at pagkatapos niyong pumunta sa dalawang lokasyon sa Sichuan branch at MA sect ay magagawa nilang hatiin at lupigin kayo. Nagulat naman si Muyeong at Han Chaguang sa kanilang narinig at kung gayon daw ang mga sinabi daw ni Chian ay may sense naman at ang babaeng monghe na ito ay wala man lang kalungkutan. Sa kanyang mga mata tinanong naman ng bababeng monghe na kung bakit hindi daw ba sila naniniwala sa kanya. At ito ay nagsasalita ng walang batayan. Sumigaw naman si Han Chaguang na tumahimik ito at ang mata daw ay hindi kayang magsinungaling at wala man lang daw kaunting kalungkutan sa kanyang mga mata kahit ang mga kasaamhan nito ay unti-unti nang namamatay at yun din daw ang patunay na isa siyang peke o impostor. Na inis naman ang abaeng monghe at sa isip nito na naging magulo ang lahat dahil sa isang lalaki lang dahil daw naging ganito na ang sitwasyon ay isasama niya na lang daw si Chian sa kabilang buhay at umatake na ito at sumigaw na mamatay na daw si Chian. Subalit bago pa man tumama ang kanyang atake ay may biglang tumama sa kanyang punyal at makikita natin na si Duke Go-Seal pala ang may gawa nito at na iinis na tinanong ng impostor na monghe na kung bakit daw ba siya pinipigailan nito at ngayon daw ay hindi na ito uubra at umatake ulit ito kay Chian at sa isip ni Duke Go-Seal na delikado ito at tinulak niya papalayo si Chian bago pa masaksak ng impostor na monghe at hinrap ni Duke Go-Seal ang impostor na monghe at bigla na lang nabitek sa maliliit na piraso ang punyal ng impostor na monghe at inatake siya ni Duke Go-Seal at tumilapon ito at ganun din si Chian. Ang impostor na monghe naman ay nagpaikot-ikot at tumama sa malaking bato habang si Chian naman ay naalalayan ng vice captain na at hindi tumilapon at walang matamungang pinsala. Makikita naman ang dugo sa bibig ng impostor dahil sa pagkakatilapon at sinabi nito na lahat sila ay mamamatay dahil walang sinumang nabuhay ang hamarang sa dinarianan ng The Heavenly Demon Divine Cult. Sumigaw naman si Han Chaguang at tinawag ang babae na Sly Beach at ngayon daw ay ipinakita na nito ang tunay niyang kulay bilang isang spy ng demonic cult para daw subukan silang papuntahin para mamatay. Habang papalapit na si Han Chaguang may biglang ginawa ang impostor at sa isip ni Han Chaguang na kung nag-consume daw ba ito ng lason at habang papalapit na ang kanyang atake ay nagulat naman si Muyeong at nung at sinabi ng impostor na ang mata ng The Heavenly Demon ay nasa buong paligid lang at ang mga tao na nakialam sa kanilang mga plano ay siguradong mamatay. At nagulat silang lahat dahil tuluyan ng sumakabilang buhay ang impostor at habang nakaupo si Chian sa isip nito ano ang mata ng The Heavenly Demon ay nasa paligid lang at ang hamarang o nakialam sa kanilang plano ay siguradong mamatay. Sinabi naman ni Han Chaguang na ito ay kasalanan niya, dapat hindi niya hinayaan na mag-consume ng lason ang impostor. Sinabi naman ni Muyeong na ayos lang ito dahil sa una pa lang ay mahirap na talagang mahuli ng buhay ang impostor na yun at dahil nabigo siya sa kanyang misyon ay ang natitirang pagpipilian niya na lang ay ang magpakamatay. Sa isip naman ni Chian natanggap niya na ang kanyang death sentence. Ano naman daw ang ibig sabihin ni Chian? Tanong ni Duke Go-Seal. Sinabi naman ni Chian na ang sino man ang makialam sa plano nila ay mamamatay at ganun din daw ang mangyayari sa kanya. Sinabi naman ni Duke Go-Seal na wag siyang mag-alala tungkol dun, subalit sinisisi-peren ni Chian ang kanyang sarili dahil hindi daw mangyayari ito dahil sa kanyang bibig na kahit alam niya ay hindi peren siya huminto. Sinabi naman ni Duke Go-Seal na ang bibig na yun ay nagligtas ng maraming buhay at hindi niya sinasadyang magsalita sa sarili niyang boses at nagulat naman si Chian. Nagulat naman si Duke Go-Seal dahil hindi niya namalayan na magsalita sa kanyang sariling boses. At tinanong ni Chian na kung babae ba ito. Napatakip na lang si Duke Go-Seal sa kanyang bibig at magpapaliwanag na sana si Duke Go-Seal, subalit sinabi lang ni Chian na hindi niya na kailangan magpaliwanag at tinanong naman ni Duke Go-Seal na bakit naman hindi siya magpapaliwanag dahil nagsinungaling siya sa kanya. Sumagot naman si
Xian na sa pagtingin pa lang sa kanyang itsura ay, siya ang tanga na nauto sa isip naman ni Duke Gosil. Na sinasabi daw ba ni Xian na mukha na siyang lalaki. Ngayon at sasabihin sana ni Duke Gosil ang totoo subalit. Sinabi ni Xian na wag na siya mag-alala dahil hindi naman halata at mukha daw nag-alala lang siya sa wala. At sabi ni Xian na niligtas siya nito ng 2 beses ngayong araw at nagpasalamat siya dahil mabubuhay pa siya ng matagal pa. Sinabi naman ni Duke Gosil na wag na siyang mag-alala dahil hindi naman nila hahayaan na mamatay siya dahil tinulungan sila nito at Masmami daw itong naligtas na tao kaysa sa kanya. Nakangiti naman na sumagot si Xian na ayos lang yun dahil katumbas lang yun sa kanyang natanggap na halaga. Sabi naman ni Duke Gosil na ang 100 na silver niyang ay hindi pa sapat sa kanyang mga ginawa. Dagdag pa ni Duke Gosil na po-proud kanya siya sa hinaharap. Idinagdag naman ni Mu Yeong na para magawa yun ay kailangan nilang isama siya sa kanila. Nagpasalamat naman si Xian sa kanilang alok ngunit tinanggihan niya yun. Sabi naman ni Mu Yeong na kung siya lang mag-isa siguradong mahirap na mabuhay siya kahit umaga pa. Sumagot naman si Xian na siya na ang bahala sa kanyang buhay at naglakad na ito at habang patuloy lang si Xian sa paglalakad ay nakatingin lang si Duke Gosil. Lumingon naman si Mu Yeong at sinabing sana tulungan sila ni Xian. Napatigil naman si Xian sa paglalakad at magiging diretsyo na daw si Mu Yeong. Sa kanya si Xian daw ay nagpuposes ng potensyal at abilidad na maging magaling na strategist sa kanino man na kanyang nakita at bigyan niya daw sila ng advice habang kasama niya sila sa kanilang paglalakbay. Sa isip naman ni Xian abilidad ng isang strategist at paano daw kung tanggapin niya ang kanilang proposal at kunin ang pagkakataon na ito para maging strategist ng isang kilalang pamilya ng Merem Alliance. Sigurado daw na magkakaroon siya ng magandang kapalaran at pwede rin siyang matuto ng martial arts. Ngunit ang isa sa namumuno sa demonic cult ay ang The Heavenly Saber, Baekwon-ho, at naalala ni Xian ang Baekwon-ho na nakilala niya rin at napaisip siya na hindi kaya na ang Baekwon-ho na nakilala niya noon ay parehas lang o nag-iisa lang sila nakilala bilang The Heavenly Saber at sigurado daw siya na siya yun dahil nang nakita niya ito sa battlefield noon ay hindi na siya magugulat. Kung siya nga talaga yun ang rason kung bakit gusto niyang lumaban sa kanya. At sinabi ni Xian kila Mu Yeong na ibinigay niya na ang tulong na kaya niyang ibigay at hindi niya rin binabalak na sumali sa mga problema ng Merem at mag-iisip na lang daw siya kung papaano niya po-proud ka na ang kanyang sariling buhay. Sinabi naman ni Muyo na sana isaalang-alang ito ni Xian. Kaya napaisip si Xian subalit habang nag-iisip siya ay biglang sumulpot si Duke Gosil sa kanyang tabi. Ngiti naman si Mu Yeong at habang nakatitig ang dalawa sa isa't isa ay tinanong ni Duke Gosil na sabi ni Xian na pinayadan na nito ang 100 na silver niyang. Sumagot naman si Xian tama. Dagdag pa ni Duke Gosil ngunit kahapon ay uminom ito ng mga mamahalin na alak at ang mga pagkain na pinakain nito sa kanyang mga kasama. At papaano niya daw ba yun babayadan? Sumagot naman si Xian yun ay isang kasunduan at sinabi niya naman ang tungkol sa pinag-usapan nila. Sinabi naman ni Duke Gosil oo meron kang sinabi habang umiinom ka bilang isang con artist. Sinabi naman ni Xian na hindi naman siya nagsisinungaling. Ang sinabi niya yapawang katotohanan lamang at kung ganun daw ay ipagkakalat niya na lang ang pinag-usapan nila tungkol kay Gwang Hayochang at sa Asus Stronghold. Nagulat naman si Xian dahil hindi daw yun patas. Tumigil naman si Duke Gosil sa paglalakad at sinabi nito kay Xian na ginagawa niya lang ang lahat ng ito para protektahan ang kanyang buhay. Dahil sa narinig ay namula si Xian. Sinabi naman ni Xian na sino daw ba siya sa kanyang tingin po protektahan niya daw ang sarili niyang buhay at papayag na daw siyang sumama sa kanila at bilang kapalit ay kakalimutan nila ang narinig nila tang sa Asus Stronghold at wag na daw nila siya ulit tatanungin tungkol dito. Pumayag naman si Duke Gosil at isinusumpa niya daw ito sa karangalan ng kanilang clan at ang pangalan niya daw pala ay ang The Sword Phoenix. Nagulat naman si Xian nang marinig niya ito. Ano siya ang Sword Phoenix ng 3 Phoenix at siya rin ang Asher Flower ng Merem. Siya rin ay isa sa 12 Crescent Moon na si Moon O Jangho. Yun ay si Duke Gosil. Ito daw kamangha-mangha dahil kung iisipin
na ang babaeng ito ay ang pangarap ng lahat ng lalaki. Ay nakatayo sa harapan ko at nagsimula na ulit silang mag-ayos at maghanda sa kanilang pag-alis at makikita natin ang bangkay ng impostor na monghe o spy ng demonic cult at may makikita tayong anino at may isang tao na nakatitig sa bangkay at sa isip ng taong ito na sinisigurado niya na ipapabatid niya ang kanyang katapatan sa kanilang cult at sana daw magpahinga na ito ng matiwasay sa kabilang mundo at napunta naman tayo kung saan nagsalita ang babae na ang buhay talaga ay unpredictable na iisipin ng isang porter ay magagawang maglakad sa katabi ng mga taong yun ngunit ito ay kakaiba na hindi niya nararamdaman na mag-isa lang siya na naglalakad at mukhang dyan talaga siya karapat dapat.